Dear Amihan Stories presents Ang Bilyonarya at ang Poging Parlorista. Written by August R. Nanlalaki ang mga mata ni Jake habang nakikinig sa mga plano ng mga kasama niya sa salon. Bakit ako? Hindi naman ako pala sa... Girl! Inirapan siya ni Sophie, kasamahan niya. Isa itong full-fledged Becky. Ikaw ang isasali dahil look mo naman ng fest, kabog na kabog. Napangiwi na siya. Balak siyang isali ng mga ito sa beauty pageant. Hindi naman yun para sa mga bakla, kundi para sa mga babae lamang. Ayoko, baka kung ano pang mangyari doon, no? Tanggi niya. Ayoko, mga bakla, kau na lang siya rin. Baling niya sa isa pang kaibigan. Naghagal pa ka ng tawan dalawang karap niya. Itong mukha ni Shirin talaga, Jackie? Naku, talagang mabubuking tayo niyan. Jackie ang ibinansag sa kanya ng mga ito. Pero Jake talaga ang tunay niyang pangalan. Ikaw ni Jackie, ganda rin naman ang face mo, pak na pak parang babae. Si Shirin. Oo nga naman, Jackie. Mabilis sa sang-ayon ni Sophie. Maawa ka sa mga makakapanood sa bako-bako mukha ni Shirin, no? Aspalto ng kailangan yan. Nagtawanan sila dahil sa birong iyon. Inside joke na yon sa kanilang magkakaibigan kaya wala nang napipikon. Bakit kasi tayo sasali? Nagdadalawang isip pa rin si Jackie. Paano kung mahuli tayo pag piyasahan tayo ng mga tao? Sus, ikaw lang yun! Tawan Shirin bago ikinampay ang dalawang kamay. Ang nakataas namang mga paa ni Sophie ay inagayway nito sa ere. May kilala ako sa mga organizer kaya chill ka lang. Para saan ba kasi ang pagsali? Pangungulit pa rin niya. Hindi naman tayo dati. Mali mo manalo ka kahit third runner-up, no? Datong din yun. Alam mo, Sophie, hindi naman kailangan ni Jackie ang datong dahil bongga yan. Old money. Tayong dalawa lang talaga may kailangan ng wataks. Nakinig siya sa bawat dada ng dalawa at hindi niya mapigilang mapangiwi. Anong old money ang pinagsasasabi ng mga ito? Napapaisip na siya kung ano na naman ang trip ng dalawa at isasali siya kahit na alam naman ng mga ito ang criteria. Mag-practice ka, Jackie, yan. Next week na yon. Napakamot siya sa ilong. Ha? Di ba may rehearsal yun doon? Paano? Umiling si Sophie. Oo, pero gagawa natin ng paraan, no? Inform ko yung organizer. Basta G ka, ha? Baka naman umayaw ka. FO na tayo. Saglit na natulala si Jay. Mawawalan siya ng kaibigan? Ang hirap pa namang humanap ng totoong tatanggap sa kanya dahil sa kasarian niya. Sa araw ng kompetisyon ay hindi mapakali si Jake dahil sa nararamdaman sobrang kaba. Back out na tayo, Shireen. Nauutal na anya kay Shireen na abala sa pag-aayos ng gown na suot niya. Hindi ko talaga kaya. Baka mapahiya ako. Malakas lamang itong tumawa, tinawag pa si Sophie. Mare, magbaback out daw si bakla. Ha? Hindi pwede, nandito na tayo. Galingan mo na lang para hindi ka mahuli. Kinakabahan talaga siya, lalo na't may mga kamera sa labas. Hindi siya sigurado kung ipalalabas sa TV ang pageant dahil local pageant lang naman at ang mananalo yata roon ay isasali sa mas malaking pageant sa bansa. Alam naman niyang wala siyang chance roon kaya sumali na siya. Sophie, Shireen! Napapalunok si Jake habang hinihintay ang cue niya. While waiting, he's roaming his eyes around the backstage. Nagtitingin at nag-oobserba sa mga nagagandahang kandidata. Pero may isang babae na nakaagaw talaga ng kanyang atensyon. Tumikim siya para pigilan ng anumang umuusbong na paghanga sa kanyang puso. Oh, Jackie! Ha? Sinuntok siya ni Sophie sa braso. Huwag kang tulala, paano ka mananalo niyan? Ibinukan niya ang bibig pero wala siyang masabi. O siya, kita mo yon? Alin? Itinuro nito ang babaeng tinitignan din niya kanina pa. Yun! Oh, reigning queen yan sa Miss International. Kung hindi ka man manalo, dapat maging friend mo man lang yan, ha? Sayang ang effort, ma friend. Kung wala man lang tayong maiuwi ngayong gabi kahit ang bigating customer man lang sa salon mong inaamag na. Hindi naman sa inaamag na ang salon niya. Sadyang mga suki lamang kasi ang nagpupunta sa maraming kalaban ng salon kaya matindi ang kompetisyon. Sige. The first few segment was a success but the next one, iyon na yata ang pinaka-nakakahiyang pangyayari sa buhay niya. His gown was ripped from the zipper behind at nahubad mismo nung nasa stage siya. Oh my gosh!
Singhap na nagkokorona na beauty queen. Iyong pinapakaibigan sa kanya ni na Shireen at Sophie. Agad itong pumwesto sa harap niya at tinabunan siya sa harap ng mga tao at kamera. "You okay?" Naiiyak na siya sa sobrang pagkapahiya. Hinahanap niya sa gilid ang dalawang kaibigan para humingi ng tulong pero naroon lang ang mga ito. Nanonood habang tumatawa. "Come on." May tinawag ito sa gilid na agad lumapit na may dalang towel at pinaikot sa kanyang katawan. "Okay lang yan, okay lang yan." Inakay siya nito patungo sa backstage. Hindi na niya nakita ang dalawang kaibigan doon kaya naisip niya na baka nauna na ang mga ito. Parang wala na rin kasi ang mga gamit. Gusto niyang umiyak pero walang luhan lumalabas. Tulala lamang siya hanggang sa maipasok siya ng babae sa dressing room nito. "Labas muna kayo." Anito sa team na kasama. Mabilis naman tumalima mga ito. Nang silang dalawa na lamang ay masuyo itong umiti sa kanya. "Ayos ka lang?" He is honest. Hindi siya sinungaling. Ultimo kaunting sugat niya at kasalanan niya noon ay talagang sinasabi niya sa mga magulang niya. Gusto kasi niya ay na-express niya ng malaya ang sarili niya. "Okay ka lang? Anong nararamdaman mo?" Umiling si Jake. Tumango ang dalagang kaharap. Ngayon sobrang lapit nila sa isa't isa ay kitang-kita niyang manipis lamang ang make-up nito at sadyang maganda lang. "Pwede kang umiyak." Mahinang sabi nito. "Hindi ako tatawa." Napanguso siya. Paano siya iiyak kung ganitong kaganda ang kanyang kaharap? Sayang naman ang points niya. Though maganda rin naman siya pero kasi, oo na, mas maganda pa rin ito. Hindi. Hindi ako iiyak." Pumipiyok-piyok na Anya. "Hindi umiiyak ang magaganda." "Ay, tama ka dyan sis. Hindi umiiyak tayong magaganda." Napangiwi si Jake. Sa halip nga na maiyak ay parang natatawa pa siya dahil sa humor nito. "May mga kasama ka? Nasaan na?" "Baka umalis na." Okay. Ihahati na lang kita." "Ah, hindi na magpapa." Sinamaan siya nito ng tingin. "Hindi ko hinihingi ang opinyon mo." Napalabi si Jake. Napakasungit naman nito para sa una nilang pagkikita. Wala siyang imik habang nasa biyahe sakay ng van ng dalaga. Ni hindi pa nga niya ito kilala kahit na sa pangalan pero at heto magpapahatid siya sa bahay. "Hindi ka ba magtatanong?" Basag niya sa katahimikan. Nilingon siya nito. "Tungkol saan?" "Kanina." Silang dalawa lamang sa loob ng van. May divider naman para hindi marinig ng driver at isang bodyguard nito ang usapan nila at hindi rin sila nakikita sa loob. Kung bakit ka kasali doon kahit na alam mo namang hindi yun pageant ng mga Becky? Um, Nag-isip ito. "May tanong ako kanina eh. Kaso nakalimutan ko. Teka lang, iisipin ko muna." Napasimango tuloy siya. "Ano ba yan?" Reklamo niya kaya natawa ito. "Joke lang. Pero bakit nga naroon ka?" Wala namang halong pangmamata sa boses nito. Mukhang kuryoso lamang. "May mga pageants para sa... Ano ah?" Umiling si Jake. Tinamaan siya bigla ng hiya. Napayuko siya at kinagat-kagat ang ibabang labi. A hobby of him when he's nervous and embarrassed. Hindi ko naman gusto. Ano lang, dahil kasi ron sa mga..." Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba na dahil sa mga kaibigan niya at pinilit lamang siya. Kaso baka naman sumama ang tingin nito sa mga kaibigan niya. I got it. Anito na may kasama pang pagtaho. Peer pressure? Bakit hindi sila sumali at ikaw pang pinahamak? Kita mo nga't iniwan ka pa sa kahihiyan? Hindi naman sa ganun. Kuwan, ginusto ko rin naman para... Shh! Ibinagayway nito ang kaliwang kamay na ani mo nagbubugaw ng lamok. "Ayoko niyang dahilan mo." "Totoo naman kasi..." "Shh! Aray naman!" Reklamo niya sa dalaga. "Huwag mo namang ipakain sa akin yung daliri mo, bakla pwe." Gaga, hirap nito. "Inihawa ko lang naman kanina sa Hoy!" Nanlalaki yung matang hiyaw ni Jane. Naieskandalo siya. "Bastos ka, kababae mong tao." Malakas itong humalakha. "Sa puson kasi, green-minded ka." Napahawak siya sa dibdib. Talagang naeskandalo siya. "Alam mo, ang layo-layo ng personalidad mo kanina doon sa stage kaysa ngayon. Ano yan? Baka ibang personality na yan ha?" Nakasimangot na niya. Humagikik ito. "Iba kasi yun." Sa kabilang banda ay kakaiban saya ni Karim habang pasimpleng pinagmamasdan ng kasama sa loob ng van. "Paanong iba? Isang tao lang naman kayo." Kuryosong tanong ng binata sa kanya.
Hindi malaman ni Karim kung bakit niya ito tinutulungan mula pa kanina at ngayon nga ay ihahatid pa. All she knows is that she's attracted. Oo nga at nakamakeup ito, nakagawn ito, feminine ito. Pero hindi pa rin iyon maitatago ang lalaking features nito na talagang lumalaban. Naaliw siya rito. Iisa nga, pero iba-iba naman ang ugali. Oo na lang. Pagsuko nito. Ano nga palang pangalan mo? Ang dami na nating chismis pero hindi pa natin alam ang pangalan ng isa't isa. Malakas na naman siyang natawa. Kakaiba talaga ang bawat ekspresyon nito kapag nagsasalita. Tuwang-tuwa ang kiliti niya. Karim Delgado, sir. Ano, sir? Hindi pa ba sapat ang makeup at gown ko para tawagin mo akong sir? Baliw na to? Nanlalaki yung matang anito. Napanguso si Karim. Napaka-arte naman. Ano ang pangalan mo? Jake. Jake Canyaveral. Oh, Jackie? Hanggang sa may hatid niya ito pauwi ay hindi niya ito tinatantanan sa kakaasar. Tuwang-tuwa siya, talaga naman lumulukso ang puso niya sa tuwing kukunot ang ilong nito sa inis. Inirapan lamang siya ni Jake bago bumaba mula sa van. Bye, thank you. See you around, love. Nanlaki yung mga mata nito. What? Wow! Natatawang Anya. Exage? He just flipped his shoulder-length hair. Bye! Alis na! Hindi pwedeng pumasok. Makikikapisa niya. Hindi pwede. Malakas na naman siyang napalakha. Happy feel na kita. Wala akong pakialam. Masungit na ani Jake, pero naglalaro naman ang ngiti sa sulok ng mga labi. Bye, Karim! Thank you! Unti-unti ay kumalma ang puso ni Karim. Malamlam niya itong tinitigan hanggang sa makapasok ito sa mataas at malaking gate ng bahay. Nakagown at nakamakeup pa ito at dahan-dahang maglakad dahil sa heels. Ilang minuto pa siya nakatitig sa gate bago nabaling sa nagsalita sa unahan, ang bodyguard niya. Alis na tayo, ma'am. Nakakagulat ka, kuya. Mahina itong tumawa. Sorry po. Tara na po. Anya, bago isara ang pinto ng van. Kuya, paki-background check nga po yun. Type niyo, ma'am? Oo. Open naman siya sa mga ganung usapan sa kanyang mga tauhan, sa team, at sa mga kasama sa bahay. Mababait naman ang mga ito at itinuturing siyang pamilya, kaya ganoon din siya sa mga ito. Kaso, mas maganda pa sa akin. Sus, kung porsigido kayo, ma'am, magiging pogi yun, tamo. Grabe suporta yan, kuya, ha? Nakangising Anya. Kailan ko makukuha ang resulta? Next week, ma'am. Pero hindi pa nga natatapos ang linggo, ay hawak na niyang impormasyon tungkol kay Jay. Anak ito ng isang sundalo at profesor, at may kakambal pa pala itong isang babae. Ang cute! Hagikik niya. Oh, may salon pala! Mabilis siyang tumayo mula sa swivel chair niya sa opisina at kinuha ang handbag bago lumabas. Hindi naman gaanong malayo ang salon ni Jake. Pagbaba niya, ay agad niyang sinuri ang paligid. Malinis naman iyon kahit na maliit lamang. Good afternoon, ma'am. What can I... Inirapan niya ang baklang sumalubong sa kanya. Ayoko sa'yo. Ay, grabe si madam. Wala ka pong ibang choice. Ako lang ang pinakamaganda rito. Nakatawang anito. Kitang-kitang madidilaw ng ngipit, kaya napapangiwing si Karim. Anong atin, madam? Papalinis ng kuko? Papastraight ang buhok? Alam kong may mas maganda rito sa salon niyo. Siya yung gusto ko. Mariing Anya. Nanggigigil dahil namukhaan ng baklang yon. Isa ito sa mga kasama ni Jake sa pageant na matapos mapahiya ng binata ay iniwan ng mga ito. Nasa si Jake? Hindi po siya pumapatol sa babae, madam. Lalaki din ang gusto niya. Inirapan niya ito. Where's Jake? Sumimangot ito bago tumalikod at sumigaw. Jackie, may naghahanap sa'yo! Sino? Sumungaw ito mula sa isang parang maliit na cubicle. Di ko kilala. Naku, Jackie, palpa ka na nga nung pageant, nagawa mo pa makipagtsikahan? Sino ba yan? Baka naman walang pakinabang yan. Wika naman ng isa sa hindi pamilyar na boses. Mukhang iyon ang isang bakla pa na kasama rin noon. Ang inis ay napalitan ng ngiti ng tuluyan na lumabas si Jake. Hi, Jake! Oh, gulat ito. Karim, anong ginagawa mo rito? Pasok ka. Umupo siya sa sofa at inilibot ang tingin sa kabuuan ng salon. Wala lang, napadaan lang ako and then naisipan ko magpasalon at ito nga, sa'yo pala to? Um, Alanganin pa itong sumagot. Oo. Kumusta ka? Naisipan niyang itanong. Mukha kasi itong walang tulog. Umiling ito. Ayos naman ako. Ikaw ba? Ayos lang din. Anong wala?
Nakangiting Anya. Hindi mapigilan titigan ng mukha nitong puno ng make-up pero hindi maitatago ang kagwapuhan taglay. Napadaan lang. Ay pot! Na, tumayo siya, inikot ng tingin sa loob ng salon. Kain tayo sa labas? Ha? Napangiwi si Karim nang tumingin nito sa labas literal. Hindi ba pwedeng dito na lang sa loob? I mean, wala ta... Malakas siya napamunghalit ang tawa. Tama nga siya. Literal na sa labas ang alam nito. Not that! Sa wakas ay nakita niya rin ulit ang ngiti nito. Marahay, masuyo, nakakakaba. Alam ko, anito. Nakataas ang sulok ng labi. Binibiro lang kita. Sana ba? Libre ko na para sa pagtulong mo sa akin noong nakaraan. Lumiwanag ang mukha ni Karim. Ipinagsawalang bahala na muna ang mga nakaschedule na gagawin. Oo ba? Tara na. Magpapaalam muna ako sa mga kasama ko. O siya sige, hihintayin kita sa labas. Kita ni Karim sa glass wall ng salon na halos ayaw pang payagan ng dalawang kasama si Jake. Pero nang mapalingon sa gawin niya, ay agad na ipinagtulakan ng lalaki. Pasensya na natagalan. Hinging pa umanhin nito na makalabas. May ibinilin lang sila. Tumango si Karim kahit na parang hindi kumbinsido. Saan na tayo? Samantala ay tanong ni Jake sa kasama. Nakasakay siya sa kotse nito. Kakain, saan mo gusto? Kahit saan. Sa totoo lang, hindi siya sanay na kumain sa labas kung hindi rin lang naman ang pamilya niya ang kasama. Tapos kung wala namang okasyon ay sa bahay lamang. Mas gusto kasi ng kanyang ina na sa bahay kakain at lutong bahay ang kanilang pagsasaluhan. Okay. Ito na ang bahala. Malayo kasi kung siya masusunod. Ang gusto kasi niya ay pagkain sa probinsya kung saan nakatira dati ang kanyang mga magulang. Pwede na rito? Mga kalahating oras pa ang biyahe nila bago nakarating. Sige. Inilibot ni Jake ang paningin. 5-star hotel? Kakain lang, ba't dito pa? Ayaw mo ba? Pwede naman tayong lumipat. Anito. Umiling si Jake. Ayos lang. Kinakabahan siya. Baka mamaya ay siya ang magbabayad. Nako, kaunti lang ang dala niyang cash at naiwan niya pa ang mga cards niya sa bahay. Hindi naman kasi siya nagdadala ng malaking pera kung tatao lang siya sa salon. Nang makaupo silang dalawa sa isang table ay hindi niya mapigilang magtanong habang gumagala ang tingin sa paligid. Fine dining iyon, nakakakaba. Hati ba tayo sa bills? Ha? Mukhang naguluhan pa yata ang dalaga sa tanong niya. Hindi niya mapigilang irapan ito bago bahagyang hinawi ang buhok niya at iniipit sa likod ng tainga. Kako, kung hati tayo sa bills. Oo sana. Nanlaki ang mga mata niya at dahan-dahang sinilip ang wallet na nasa maliit na body bag. Napapangiwi siya dahil 3,000 lang ang cash niya. Nakita yata ni Karim ang pagkabarisa niya kaya malakas itong natawa. Kung nakita mo lang ang itsura mo, Jake. Nahiya siya. Sorry. No, anito. Inaasar lang kita. Ang kita reaksyon mo kasi. So, you're sorry. Hinging pa umanhin nito, pero nangingiti pa rin naman. I told you, it's on me. Huwag kang mag-alala. Tinamaan na naman siya ng hiya. Kahit papano ay nailang siya. Hahayaan ba niya na ito magbayad para sa kanilang dalawa, ito ang babae? Hindi. Hati tayo sa bills, girl. Anya. Nakakahiya naman. Sabi ko pa naman sa'yo kanina na libre kita tapos ganito. Bakla ka, ako na nga. Ganti nito. Walang problema yon. Next time, ikaw naman kung hindi ka talaga mapakaliriyan. Hanggang sa nangyari nga ay ito ang nagbayad dahil sobrang mapilit. At ang nakakaloka ay ito pala naman kasi ang major investor ng hotel na iyon. Naglakad-lakad sila sa malapit na park matapos yon. Mabuti na lang at nakisama ang panahon, hindi mainit. Big time ka pala, Karim. Komento niya. Nakakaya naman nakasama mo ko. Lumingon-lingon siya sa paligid. Baka pagkamalan ako na alalay mo Sarkastiko itong tumawa. Baliw ka, hindi ka papasa. Hoy! Nanlaki ang mga mata ni Jude. Nakaka-offend yun Sa totoo nga. Tatawa-tawa pa rin saan ni Karim. Inirapan niya ito. Diyos me, maganda nga sama naman ng ugali. Pero in fairness mas maganda ka. Ang simangot ay agad na napalitan ng malawak ng ngiti. Korek ka dyan, Mars. Naniwala ka naman. Namilog ang mga labi ni Jake. Tabil ng dila Bahala ka nga dyan, uwi na ako. Mabilis siyang naglakad papalayo pero humabol ito at humawak pa sa kanyang braso. Uy, love! Sorry na! Oo! Agad na nanindig ang balahibo niya. Hindi niya mapaliwanag pero hindi sa pandire. May iba. May iba siyang nararamdaman.
Mabilis niyang kinalas ang kamay nito sa braso niya. Tama ka na bakla? Kilabutan ka nga? Hoy, hindi ka na ano? Naaano? Sumimangot na siya upang itago ang nakakabaliw na damdaming umuusbong sa kanyang dibdib. Kung kagagahan naman yan, itigil na natin to. Naglolokohan na lang tayo, Karin. Love. Muli ay namilog ang kanyang mga mata dahil kuhang-kuha nito ang pag-arte. Namamasa na nga ang mata. Huwag naman ganito. Nasasaktan ako. Ayaw mo na ba talaga? Hindi na. Ayoko na. Tapos na tayo. Pagsakay niya sa kalokohan ng dalaga. Pinagtitinginan na sila ng ilang mga napapadaan pero wala naman silang pakialam. Nagtitigan sila at maya-maya pa ay sabat na bumunghalit ng tawa. They're getting along well. Umupo sila sa damuhan at doon tumawa na naman. You're crazy, Karim. Komento niya na mahimasmasan. Tumatawa-tawa pa rin ito pero hindi na gaano. Nagpupunas ito ng mga mata dahil sa kakatawa ay naluluha na. Ikaw kaya? This kind of bonding is what he's looking for. Kahit na may dalawa naman siyang kaibigan na kasama sa salon, ay hindi ganon ang kanyang pakiramdam. Lagi lang siyang isinasali sa mga contest o kaya'y pagkakatuwaan, pero hindi tulad ngayon na kasama niya si Karim. Masasabi niyang wholesome ang bonding nila. Nagutom ulit ako, bakla! Ani Karim. Kain tayo ulit? Lumabi si Jake. Na naman, gandang babae pero laging gutom. Bulong niya. May anaconda ka ba dyan sa tiyan? Tara na kasi. Aray, huwag mo nang hilahin ang buhok ko bago reband yan, no? Saway niya sa dalaga na hinila-hila ang buhok niya. Magkatabi lang kasi silang dalawa sa damuhan at halos nagdadaiti na nga ang kanilang mga balat. Ang shiny naman ng buhok mo. Mabilis siya lumayo dito. Baliw ka, hindi pagkain ng buhok ko. Tumawa na naman ito. Parang baliw pa naman ito kung malakhak. Ang lakas ang tawa mo riyan, ha? Kita na nga lang alam mo. Saway niya kay Karim. Parang hindi ka babae at beauty queen. Dapat demure, pabebe, ganon. Sorry, may kasama pala akong etiquette teacher. Anito. Sorry na. Ay nako. Buntong hininga ni Jake bago tumayo. Saan ka pupunta? Nilingon niya ito. Mabilis itong sumusunod sa kanya. Akala ko ba nagugutom ka? Tara, ako naman ang taya. Nagliwanag ang mukha nito. Fine dining? No! Hiyaw niya na ikinatawa na naman ito. Tawang-tawa, saya-saya mo ah. At ang gaga, humawak pa sa kanyang braso habang naglalakad sila. Sakto na hapon na kaya may mga street foods na. Dito! Lumapit siya sa nagtitinda ng kwek-kwek at fishball. Ano sa'yo? Baling niya sa dalagang kasama ngunit hindi maipinta mukha nito habang nagtitingin-tingin sa mga stall. Hindi maitago ang reaksyon. Huy, grabe ang mukha mo ah. Hindi na kailangan ng subtitle. What's that? Dito tayo kakain, Jake? Like, for real? Oo, bakit? Hindi ka ba nakakakain pa sa mga ganito? Hindi pa. Nanlaki ang mga mata niya nang may maalala. Hala, oo nga pala, rich kid ka. Bunga nga mo, Jake, nakakahiya. Napalingon siya sa paligid at may mga napapatingin nga sa kanila. Ano nakakahiya? Pinagtitinginan tayo dahil sa lakas ng boses mo. Nah, iling ni Jake. Hindi dahil sa lakas ng boses ko, kundi dahil sa itsura ko. Kahit na hindi naman siya nakasuot ng pambabaeng kasuotan ngayon, ay naka-makeup naman siya at may mga clips pa sa kanyang buhok. Ha? What's with your look? Maganda naman ah. Umiling siya. Wala, lika, pili ka na rito. What's this orange thing? Is this masarap? Napapabuntong hininga na lamang siya sa bawat sabihin ni Karin. Nahihiya na nga siya sa mga nagtitinda dahil lukot na mga mukha. Arteng-arte na yata sa kasama niya. Tinuruan niya si Karim tungkol sa mga pagkain. Nang makabili, ay umupo sila sa bench na nasa gilid. Tahimik ang dalaga habang isa-isang ninanamnam ang mga pagkain. It's delicious naman pala. Yup, Anya. Natutuwa dahil sa reaksyon nito. Gusto mo pa? I'm good, Jake. Ikaw, baka gusto mo pa? Hindi, okay na rin ako. Uuwi na ba tayo? Ikaw, uuwi ka na? Nagkatitigan silang dalawa dahil para lang silang mga baliw na tinatanong ang isa't isa pero wala namang makuhang sagot. Nagtawanan sila at maya-maya ay nanahimik. Pinapanood ang mga taong nagdaraan at bumibili sa mga stall. Maya-maya ay binasag ni Karim ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Jake? Lagi ka bang nakakarinig ng mga ganun o kaya nakakatanggap ng mga mapanghusgang tingin? Nakuha naman niyang ibig nitong ipakahulugan. Oo,
Dahil nga sa pananamit ko at sa makeup, saka sa kilos, ganun. Pero okay lang, sanay naman ako doon. Hindi mo kailangang masanay, Jake. Anito, walang masama sa pananamit mo. Tulad ng sinabi ko, ang cute nga kaya. Kaya kung hindi mo kaya magsalita para itamang pagmamata nila, sabihan mo ko akong bahala. He was touched. Bukod kasi sa pamilya niya, ay ito pa lamang ang nagpresentang ipagtanggol siya. Hindi naman kailangan ka rin. Saka hindi naman tayo sigurado kung magkikita pa tayo dahil alam ko busy ka. Pareho tayong may trabaho, busy. Mahabang sabi ni Jay. Pero super thankful pa rin ako dahil hindi ka katulad ng iba na akala mo sila lamang ang nararapat dito sa mundo. Samantala, pakiramdam ni Karim ay kailangan niyang protektahan si Jake dahil hindi itong uri ng taong papalag mula sa mga pangungutya at mananahimik na lang. Kaya naman ang mga sumunod na araw ay palagi siyang sa salon nito. Naaabutan na nga niya minsan doon ng mga kapatid nito at ngayon ay ang nanay naman ng binata. Jake, hi! Bati niya pagpasok sa loob. May inaasikaso ito. Nagpapagupit yata. Nangunot ang ilong ng binata. Karim, anong ginagawa mo na naman dito? Jake is so cute on his pink shirt, fitted jeans, and clips on his hair. May manipis din na makeup sa mukha. Bumibisita. Minusuan niya ito. Mang-aasar ka na naman kaya ka nandito. Anito kaya natawa siya. Ba't mo alam? Ilang beses ka na ba naliligaw rito pero wala ka namang ibang ginagawa kundi ang mang-asar? Hindi na talaga nawala ang kunot nito sa ilong. Wits lang, Madeir ha. Palalayasin ko lang to. Kausap nito sa customer. Ha? Anong palalayasin, Jake? Baka customer yan. Anang ginang na ginugupitan nito. Inirapan siya ni Jake. Hindi ma, mang-aasar lang yan. Nang marinig na tinawag nitong ma ang ginang, ay agad siyang napatayo at kinabahan. Mama mo? She mouthed. Ngumisi ang binata na akala mo ay nakahanap ng kakampi. Mama, si Karim! Humarap sa kanyang isang sopistikadang babae. Kung hindi nga sinabi ni Jake na mama nito ang babae, ay hindi siya maniniwala at hindi niya pagkakamalan dahil ang ganda nito at sobrang bata pang tignan. Hello po! Bati niya sa nakatas kilay na mama ng binata. Magpapasalon ka rin o ginugulo mo lang tong anak ko? Mataray na tanong nito. Kung ganun man, umalis ka na. I am not tolerating those who hurts and bully my baby. Iyon nga dalawang bakla na kasama niya rito, pinalayas ko na matapos yung kalokohang pageant nila na pinasali ang anak ko. Tapos pinaya sa maraming tao. Hindi naman sila magaganda. Kukuko nga lang sila tapos kung umasta. Napangisi si Karim, tumikhim siya. Mukhang magkakasundo po tayo dyan, mama. Anong mama? Huwag mo kong tawaging mama dahil hindi kita anak. Sige, mare. Inosenteng Anya. Napahagalpak ng tawa si Jake na nakikinig lamang sa kanila sa isang tabi. Ang mama naman nito ay hindi na maipinta mukha. So, I was saying, mare, yun nga po, magkakasundo tayo dahil talagang mangangalbo ako kapag may nanlait na naman kay Jake. Hindi pa naman tapos ang gupit nito at tumayo na at lumapit sa kanya na may wang. Namumukhaan kita kumare, anito. Hindi ba at beauty queen ka rin? Businesswoman? Aba mare, baka naman gawin mo lang alali ang anak ko kaya mo kinukulit. Hindi ganun yun mare. Sasagot sana siya ng mapahagalpak na naman ang tawa si Jake. Ano ba yung usapan yung dalawa? Hindi nila ito pinansin. Alam mo mare, aniya sa nanay nito. Hindi pasado bilang alalay ko yung anak mo. But, kasi, lumapit siya at bumulong dito para kunwari ay hindi marinig ng binata na tawang-tawa pa rin sa tabi. Boyfriend ko sana, kung papayag ka, mare. Nangunot ang noon ng kumari niya. Naglulukohan na lang yata tayo rito, mare. Paano ako maniniwala riyan sa mga pakulo mo? Sa pagkakataon na yon ay sumeryoso na si Karim. Baka kung daanin pa niya sa kalokohan ay talagang hindi na maniwala ang ina ng lalaki na gugustuhan niya. She genuinely smiled at Mrs. Geraldine Canyaveral, ang nanay ni Jake. Seryoso po ako sa sinabi ko, ma'am. Gusto ko ang anak niyo. Si Jake na nakatawa ay nagliligpit ng gamit ay natigilan at muntik pang mabagsakan ng gunting sa paa. Ang nanay naman nito ay tulala na sa kanya. Totoo po, walang halong biro. Karim! Si Jake na hindi talaga maipaliwanag ang itsura. Ano? Ang lalaki naman ang matapang na hinarap niya. It's now or never. Kahit na baka pagtawanan lang naman siya ng binata, ay susubukan pa rin niya. Nagkibit-balikat siya. Just trying my luck. Natahimik na sa tabi ang ina nito.
Bumalik na sa upuan at ipinatuloy na sa ibang staff ang pagpapagupit nito ng buhok. Gaga ka, lakas ng trip mo, Karim. Hindi nga, Jake. Iling niya. Totoo. Inismiran lamang siya ng bakla. Kahit na medyo makirot dahil hindi ito naniniwala ay tinawanan niya. Mukha kang bibe. Ano? Bibe ko? Ang simangot nito ay naging tawa. Kinikilig ka, Jackie? Ay, tigilan mo ko, Karim Delegado ah. Umuwi ka na kaya't baka mamaya may sumundo na naman sa'yo dahil hindi ka na pumapasok sa trabaho mo. Noong isang araw kasi ay talagang nagmatikas siya na hindi siya papasok sa opisina, kaya ang ginawa ng kanyang sekretary ay sinundo siya. Kasama pa ang 2 bodyguards. Hindi na nga. Nakangusoy siyang umupo sa couch malapit sa cubicle kung nasa nito. May malita cubicle kasi para yata sa mga papeles ng salon at ilang importanteng gamit. Totoo nga, Jake. Bakit ba hindi ka naniniwala? Pati rin si Mare. Tigilan mo nga yung kakamari mo kay Mama Karin para kang baliw. Ayaw daw niya na tawagin ko siya Mama eh. Di ko Mare na lang. Sasagot pa sana ito na may tumigil na sasakyan sa tapat. Sasakyan na naman ang sekretary niya. What the? Jake giggled. Oh, yan na naman. Inirapan niyang binata at tumayo na para salubungan ng sekretary niya. Iniabot lang naman nito ang dokumento na ipinapadala niya at umalis na rin agad. Dito ako magtatrabaho. Sumiksik siya sa maliit na mesa sa cubicle. Usog ka ron, bakla. Pinagkasya nilang dalawa ang mga sarili doon. May mga staff naman na pumalit sa mga dati nitong tauhan kaya kahit hindi kumilos si Jake ay may mag-aasikaso pa rin sa mga customer na dumarating. Hanggang sa sumapit ang hapon. Nagsara na mga staff at nakauwi na. Silang dalawa na lamang ng binata ang naroon. Pasulyap-sulyap siya rito habang ito ay nagre-retouch. Siya ay hindi pa tapos sa trabaho kaya mamaya na lang ang retouch time niya. Karim, tawag nito. Wala. Tinignan niya ito. Hawak nito ang makeup kit nito at mga clips na puro dekulay. Retouch mo ko, kusa niyang sabi. Kaya ang siste ay habang nagpipirma siya at nagbabasa ng mga dokumento ay sinusuklayan at nilalagyan siya nito ng kung ano-ano sa buhok. Pumapalakpak pa kapag nagugustuhan ng kinalabasan. Perfecto! Tuwang-tuwa ito kaya naman itinigil na niya ang trabaho at komportabling sumandal sa upuan upang mas maayos itong magawa ang kinawiwilihan. Parang full makeup na yan hindi na retouch. Oh, nanlaki yung mga mata nito. Sorry, ang ganda kasi ng mukha mo tsaka nagko-compliment talaga ang make-ups. I know, right? Maganda ako. Ang hangin mo, girl. Ungot nito. Oh, pak na pak ang itsura. Uwi na tayo. Uwi mo na ako? Nginiwan siya ni Jake. Uwi ka na sa inyo. Ngumuso siya. Sama ako sa inyo, Bobby. Wala naman akong kasama sa kondo ko. Maawa ka. Bobby? Grabe ka naman. Eskandalong-eskandalo Anong Bobby? Mukha ba akong baboy sa paningin mo, Karim? Kunwaring nagtakip siya ng 2 tainga. Ang tinis ng boses mo, Jake. Para kang kinakatay na. Subukan mong ituloy yan. Hindi ka talaga sasama sa bahay. Sa sobrang katuwaan ay napatayo siya at dinamba ito ng yakap. Karim! Tili nito at pilit siyang itinutulak palayo. Alis! Alis dyan! Bobby naman. Anong Bobby? Kukutosan na kita. Layo ka rin dumidikit yung likod mo sa akin. Siya naman na nag-e-eskandalong tumayo at nanlalaki ang matang tinignan ng lalaki na parang walang pakialam na itinuloy ang pagliligpit ng mga gamit. Anong likod? Nakaharap ako, Jake. Humagikik ito. Harap pala yun. Para kasing wala namang pinagkaiba kahit nakatalikod. Halos umusok ang ilong niya sa inis. Jake! Nagdadabog siyang sumunod patungo sa likod ng establishmento. Doon kasi andan dahil sarado na sa harap. Ano? Nakairap na ito pero may ngisi rin na naglalaro sa mga labi. Bawiin mo yung sinabi mo, bawiin mo. Gigil na gigil siya pero tatawa-tawa naman ito na nagsusuot ng helmet. Nakamotor kasi ito. Kulay pink na scooter. Jake, saan ako sasakay? Inis na talaga siya. Sige, mainis ka pa. Mukha kang galit na, siopaw. Parang wala lang dito na umuusok ng ilong niya dahil sa pangasar nito. Maya-maya pa ay inabutan siya nito ng helmet. Tinanggap niya yon. I don't know how to... Ay, naku Karim, anong mangyayari sa'yo kung wala ako? Oo nga, numuso siya. Kumurap-kurap at nagpakyut sa binata. Kaya nga payagan mo na ako manligaw sa'yo. Karim! Samantala ay hindi makapaniwalang tili ni Jake sa sinabi ng dalaga.
Kung kanina ay siya nang iinis dito, ay parang nabaliktad naman ngayon. Huwag mo akong paandaran ha. Sakay na bago pa magbagong isip ko at iwan kita rito. Ang daming daga rito, sila makakasama mo. Ano namang akala mo sa akin, hindi marunong umuwing mag-isa? Hirap nito. Iningusan niya ito. Pagsusuot nga ng helmet, girl, hindi mo kaya. Sumakay si Karim sa likod ng motor at mabilis na pumaikot ang mga braso sa baywang niya na ikinatili na naman niya. Ay, Karim, huwag dyan! Arte nito? Ungot ito. Hindi inaalis sa baywang niya ang braso. Saan ako kakapit? Baka mahulog ako. Buti sana kung sa'yo, edi masaya. May kiliti kasi ako dyan, Karim. Ano ba? Para na siyang bulating inasinan at pilit na inaalis ang kamay ng babae. Buti sana kung kapit lang gumagapang na yung kamay mo. Puputulin ko yan. Mag-drive ka ng maayos, Jake. Baka mabangga tayo talagang till death do us part tayo niyan. Ay, Diyos ko talaga, Day. Huwag mo akong idamay, ha? Ang mabilis tuloy niyang pagmamaneho kanina ay bumagat. Yung kamay mo, babae, ano ba? Ano ba? Ungot na naman ito sa likod. Halos nakasubsob na ito sa batok niya. Wala nga akong kakapitan dito sa likod. Inaantok pati ako. Malalim na napabuntong hininga si Jake dahil sa konsumisyon sa babaeng kasama. Ay, makukulot ang eyelashes ko sa yung babae ka. Hinayaan na lamang niya kung anong gusto nito. Malapit na rin naman sila sa bahay. At pagkapark nga niya sa garahe, ay naramdaman niyang tuluyang pagbigat ang nasa likod niya. Nakatulog na nga yata. Ginalaw niya ang balikat para magising ito. Hoy, babaita, gising! Buhat mo ko. Ungol nito. Mahigpit ang yakap pa rin sa baywang niya. Dali na. Eksaharada siyang sumingha. No way no, highway, bahala ka dyan. Tili nito na mabilis siyang bumaba mula sa motor at halos mahulog ito kung hindi niya nahawakan sa baywang. Masama agad ang tingin nito sa kanya na makatayo. At sama naman ng ugali mo, hindi ka naman maganda. Inungusan lamang niya nagtatantrum sa si Karim. Gusto mo naman, saka mas maganda ako sa'yo, no? Buhat na, Bobby! Pag-iinarte pa rin ito. Tawang-tawa na si Jake habang pinapakiramdaman ng dalaga na nagmamarcha sa likuran niya. Jake! Hindi na nito naituloy ang pagsigaw dahil saktong bumukas ang pinto at lumabas mula doon ang kanyang amang nakasuot pa ng uniform ng sundalo. Padir! Halo! Bati niya, agad siya nagmano sa ama. Saglit naman na natahimik si Karim pero alam niyang hindi magtatagal yon. Ilan sandali nga ay nakabawi ito. Sino to, Jake? Nagdala ka pa ng bagong yaya natin. Hindi natin kailangan. Seryosong sabi ng kanyang ama pero alam niyang biro yon. Hala ka dyan, Papa! Anong pa? Okay, pare. Mabilis sa sagot ni Karim. Nagugulumihan ang sumulyap sa kanyang amang si Ethan. Balo ba to, Jake? Ang mama naman niyang nasa likod ng kanyang ama ay natatawa. Nakita rin ito ni Karim, kaya mabilis pa sa 4:00 na kumaway. Mare! Ay, kumusta ka? Hindi na niya napigilan at hinila na sa braso si Karim at bahagyang kinurot para matigil. Hala, Mare, pare, nangungurot ang anak niyo. Umiiling na hinila ng mama niya ang papa niya at saka sila pinapasok na dalawa. Hawak pa rin niya sa braso ang dalaga. Pumasok na kayo, kakain na tayo. Mar, magtigil ka, bubwita ka. Angil niya sa babae nang inusuan lang siya. Tumigil ka riyan sa living room, magbibihis lang ako. Sama ako, Bobby. Naliligaw ka, di ba? Oo. Abat, hindi sigurado? Oo. Sige, wag na. Ay, hindi. Mataas ang boses na nito. Joke lang, Bobby. Saka pinapayagan mo na ako manligaw. Nagbago ng isip ko. Aniya bago tumalikod. Wait, Bobby! Behave na ako! Hindi niya ito pinansin. Tinalikuran niya ito at umakyat na sa hagdan. Hindi man ito nakita ay malaki ang ngiti na sumisilay sa kanyang mga labi. Doon na nagsimula ang palaging pagdalaw ni Karim sa bahay nila. Sa mga sumunod na araw at linggo ay lagi na itong sumusulpot. Minsan ay roon pa nga natutulog. Manggugulo sa kwarto niya at kapag inaantok na ay babalik na sa guest room. Bobby, picture tayo! Pagod na binalingan niya ang dalaga. Ilan pa ba ang kailangan? Pagod na ako kakangiti. I'm not used to taking lots of pictures, Karim. Sorry na, Bobby. Pang hard launch lang sa Insta. Dali na! Anong hard launch? Kasalukuyan nga pala silang nasa mall at nag-iikot. Namimili dahil naisipang mag-out of time trip ni Karim at isasama siya. Date daw nilang dalawa. Oo, anito na parang wala lang ang gagawin nito.
I just wanna show the world how beautiful my Bobby is. Hindi ba makaka-apekto yan sa'yo? Nag-aalala siya dahil hindi naman ordinaryong tao lang na pakalat-kalat ang dalaga. She's a beauty queen, a businesswoman, at talagang kilala sa lipunan. Tapos, iha-hard launch daw siya sa social media nito na nililigawan nito. Nangunot ang noon nito. Parang naguluhan pa nga. Makaka-apekto in what way? Sa'yo, kapag na-post yan, marami ang magsasabi na, ganda mo tapos sa akin lang mapupunta. Ha? Well, you know what I mean. Yung bang mapupunta ka sa mas maganda ganon? Oh my gosh! Nanlalaki ang mga mata nito at muntik pang matapilo. Natapon tuloy ang dala nitong milk tea na kanina pang hindi maubos-ubos dahil sa kakakuha ng pictures. Help me! Natapunan din kasi ang suot nitong puting polo na kinuha nito sa cabinet niya. Wait! Sa halip na tulungan nito ay humagalpak muna siya ng tawa dahil hindi na maipinta mukha nito. Nandidiri na yata sa milk tea na nasa damit. Jake! Saglit! Tawan-tawa pa rin siya. Wait, para kang ano? Help me! Ano? Bago mo ako tulungan, tumawa ka muna ng tumawa. Inis na ito, kaya naman nilapitan niya at tinulungan. Kinuha niyang ilang paper bag sa kamay nito, pati na rin ang baso ng inumin. Nagpapahid siya ng luha sa mata dahil sa labis na kakatawa. Yan, picture pa Karim. May mga nanonood na rin sa eksena nila, kaya nahihiya si Jake. Dinala niya ito sa parking at may extra siyang damit sa motor. Magbihis ka. Nanunodyo itong humisi. Dito? Agad na nanlaki ang mga mata niya at nilingon ng paligid. Baliw ka ba? Siyempre sa banyo. Samahan mo ko? Karim, bantay ka lang sa labas, OA mo naman. Sa kabilang banda ay hindi mapigilan ni Karim na mapangiti habang nagbibihis. Kapag magkasama sila ni Jake ay para lang silang aso't pusa. Hindi mabubuo ang araw na hindi mag-aasaran. They're more like best friends, not her courting him. Uwi na tayo? Gagayak pa tayo for our tour. Aya niya sa binata na nakasimangot na dahil sa tagal niya sa banyo. Ang dami ba naman tao? Can I drive you? What? Kitang-kita at halata agad ang pamumula nito kahit putok na putok ang blush on. Napahagalpak tuloy siya ng tawa. Kidding, Bobby, pero kung no. Hala, parehas tayo ng gusto. Kunwari ay humihikbing usisa ni Karim. Inaayos na nito ang helmet at isinuot sa kanya bago ang sariling helmet naman ang sinuot. Ano na naman, ang dami mong alam. Yap, alam ko ang gusto kita at alam ko rin na manhid ka. You're taking me as a joke. Gusto lang naman sana niyang magbiro pero natigilan ito at napatulala sa kanya. Sorry about that. Mabilis na bawi niya. Tara na. Tahimik tuloy silang dalawa hanggang sa makarating sa kondo niya. Bigla siya nahiya. Pero hindi rin nagtagal ang ilangan sa pagitan nila ni Jake dahil biglang sumigaw ang lalaki at hinabol siya kaya naman kahit nagtataka ay napatakbo na rin siya. Imbiyerna kang babae ka! Ano? Wala akong... I got what you meant earlier. Da parehas ng gusto? Oh my gosh! Napahagikik si Karim. You're slow, Bobby, pero totoo nga. Ano? Naieskandalong sikmat nito, nanlalaki ang mata. Hindi. Patuloy sila nag-aasaran habang iginagayak ang mga dadalhin nila sa out-of-town trip nila. Nagpaalam na siya sa mga magulang ng binata at ayos lang naman sa mga ito na isama niya si Jake. Umiling ito. Hindi. Bakit? I mean, as in, like, hindi ka na-attract sa mga boys na malalaki ang katawan, muscles, abs, bicep, gaga ka Karim, bastos. She giggles. Tiyan ka si Jake, o ka na naman dyan. Buisit ka, aatakihin ako sa kabastusan mo eh. Walang bastos sa sinabi ko ikaw lang ang green-minded. Natatawa pa rin Aniya bago ibinalik ang topic sa usapan nila kanina. So, hindi nga? I thought. Nagkibit-balikat ang binata. Umupo na sa couch, nagdekwatro, at ang inayos naman ay ang make-ups nito at clips na talagang makalimutan ang lahat, huwag lang ang mga yon. Yeah, he answered nonchalantly. Normal lang din naman yon. Nung kasama ko pa nga sina Sophie at Shireen, lagi nila akong hinahanap ng mga poging lalaki kaso, wala eh. Kilig na sila pero ako parang masusuka. Hindi ka nagka-jowa ng lalaki? Are you even listening? Sikmat nito. Paano nga kung hindi naman ako naa-attract? Oh, pati tuloy siya ay naguguluhan. Eh di, hindi ka bakla?
Saglit itong nag-isip bago diretsong tumitig sa kanya. Napalunok tuloy si Karim dahil sa biglang umusbong na parang mga nagsasayawang paru-paro sa sikmura niya. Alam kong bakla ako. Alam ko. I feel it, but hindi ako nagkakagusto sa lalaki. Stop. Stop, okay? I got it, Bobby. Sa akin ka lang nahulog at nagkagusto. Yeah, I know. Nakatanggap tuloy siya ng nakamamatay na tingin at irap mula rito. Kapal! Matapos ang preparation ay agad silang bumiyahe. They're bound to Dubai. My gosh, Karim, bakit dito? Bubulong-bulong ito habang naghihintay sila ng yate. Hindi ka ba nagpapagod sa biyahe, girl? 9 hours ang flight natin sa eroplano kanina tapos pagdating dito, sa yate naman agad. Hindi ba pwedeng sa Pilipinas na lang tayo magyate? Inirapan niya ito. Daming sinasabi, Bobby. Gustong-gusto mo rin naman dahil sa mga nakikita mo sa paligid, no? Napakarami kasing pogi sa paligid. Ngumisi ito. Parang ngayon ko pa nga lang nararamdaman ah. Nauchi ka niya, Beran. Masama niya itong tinignan. Hindi, walang ganyan. Sasamain ka sa akin. Oo na nga. Nangingiting anito. Selosa mo. Sa'yo nga lang ako. Huwag na ikaw galit. Oo. Jake, huwag kang ganyan. Baka maniwala ako. Parang ayaw ah. Huwag na lang. Jake. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung paano ito malambing ng umiti. Directly smiling at her with those glassy and soft eyes. Jake. Karim, oo na nga. Natatawa pa ito pero kinabig naman siya at niyakap. Sawa na ako sa paniligaw mo, kuno. Hindi ko kasi maramdaman. Parang asawa na agad kasi ang asta. Jake. What? Nakalimutan mo na magsalita. At hindi na niya napigilan ng emosyon. She cried because of so much happiness. She can't just contain it in her heart. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang saya. I love you. Love you too. They're about to kiss but to her dismay, the yacht came and the captain interrupted them. Samantala, pag-akyat pa lamang nilang dalawa sa yate ay marami na agad napansin si Jake. Sure siya na hindi for tourism ang sasakyang pandagat dahil sa plate number sa gilid. The DP on the side says Dubai Private, not DT, Dubai Tourism. Pwede ako mag-ikot? Paalam niya kay Karim na abalang kausapin ng mga staff and crew ng yacht. Sure, careful lang Bobby baka mahulog ka. Paalala nito. Excited siya nag-ikot sa malaking yate. He's not familiar but he's excited to explore. Mayaman din naman ang pamilyang pinanggagalingan niya but not like this. Nakalimutan nga rin pala niyan sabihin na ang private plane ay kay Karim din pala at itong yate ay halata namang ito ang nagmamay-ari. Dahil sa pangalan at apelyido ng dalaga na nakatatak sa bawat sulok at gamit. Oo, nice! Tuwang-tuwa siyang pumasok sa 3 cabin, hanggang sa kusina at maliit na living room. Bobby, where are you? Living room! Maya-maya pa ay sumungaw na ang babae. Hey, nag-enjoy ka? Yup, he said. Ganda, this is yours talaga. You like it? Magiging sa'yo rin to when we get married. Sukat sa sinabi ng babae ay natahimik si Jake. Why? Ayaw mong pakasal sa akin? Hindi sa ganun. Tinitigan niya ang dalaga. Hinahanapan niya ng kahit kaunting hesitasyon ng mga katagang sinasabi nito, ngunit wala. Ang tanging naroon ay determinasyon. Bakit ako, Karim? Karim scoffed. What do you mean, bakit ikaw? Pag-uusapan na naman ba natin yan? Ikaw kasi yung gusto ko, ikaw yung mahal ko. Walang ibang dahilan doon. Ikaw na yan eh. Pakakawalan ko pa ba? Sukat sa narinig ay muling napangiti si Jake. Gusto mo lang marinig na gusto kita eh. Para-paraan ka rin, Bobby. Ingwas ng dalaga. No, hindi kasi ako makapaniwala eh. Hindi ko rin makita noon ang sarili ko na, na magmamahal ng ganito. I thought lalaki ang magiging unang jowa ko eh. Mukhang lalaki pala. Grabe ka na rin talaga, Jake. Nakakasakit ka ng puso at gizzard ah. You know that? Ha? Alin? Balun-balunan? What balun-balunan? Oh my gosh! Napairap siya at napahilot ang sentido. Gizzard! Ah, it's my nanny's favorite kaya nakakakain na rin ako kapag nagluluto siya. Arte, Diyos me! That was the start of their yacht vacation. Ikatlong araw nila na makatanggap sila ng sunod-sunod na notification sa kanya-kanyang social media accounts.
Kasalukuyan silang nasa deck ng yate at nagsasunbathing. Nakasuot si Jake ng pink crop top at shorts habang pink one-piece swimsuit naman ang sa dalaga. What was that? Inis na usisa ni Karim dahil pati ang personal phone nito ay nag-iingay. Nagkibit-balikat si Jake. Pati nga ang phone ko, girl, maingay na rin. Paabot nga. Nakatabi lang kasi sa maliit na table sa gilid ng mga gadgets. Tapos na sila mag-picture at nag-upload agad ang dalaga. Tapos, agad-agad ay nag-iingay yung notifications. What the heck is this? Kunot noon nito at mariing nakapinid ang mga labi. Bobby, don't open your accounts muna. Bakit? Basta, ayusin ko to. Nakuryoso tuloy sila. Hinagilap ang sariling phone. Jake, ang tigas ng ulo! At nanlaki ang mga mata ni Jake sa mga nakita sa social media. Harsh words, insults, banters, all for Karim and him. Binaba siyang dalaga dahil pumatol sa kanya na isang bakla. Marami ang lalaki na binabastos din siya. Mga babae nagsasalita ng mga masasakit at nakakatawa para kay Karim. Hindi siya sanay sa masasakit na salita. Kaya ang puso niya ay agad na nag-react, sumakit at tumakas ang luha sa kanya mga mata. I told you don't open your account, Bobby. Ano to? Nilapitan siya nito at mahigpitan niyakap. Mas marami ang harsh comments doon sa picture na nakakapost lang kanina. Him and Karim, kissing and hugging each other. Bobby, huwag mo silang pansinin. Alam ko naman ang totoo at hindi yun ang intention mo sa akin. Well, kahit na yun ang intention mo, I am willing to give my all. If that's the only choice para hindi mo ko iiwan. I'm not after your money, Karim Delegado. Of course, I know that. Anito. Kung hindi pa nga kita pipilitin, hindi ka tatanggap ng kahit ano mula sa akin, kaya bakit ko iisipin yung mga ganyang bagay? Hindi doon natapos ang issue na kumakalat. Lahat na ay nakisawsaw. Pati ang tungkol doon sa pageant na sinalihan niya at napahiya siya ay lumabas. Mas lalong dumami ang galit at inis sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang iiyak ang frustration at sakit. Hindi siya makatulog sa gabi dahil sa kakaisip. Hindi naman niya maiwasan na magbasa ng mga comments. Bakit pati ito lumabas pa? Naayos ko na to ah. Kalmado pero halata ang galit sa boses ni Karim. Baliw ng mga tao yan. Ano makukuha nila sa paninira ng buhay ng ibang tao? Narinig niya ang pagkatok nito sa pinto ng kanyang cabin. Pabi, gising ka ba? May I come in? Ngunit parang wala siya narinig. Titig na titig siya sa kumakalat na litrato niya nung mahubaran siya sa stage. Sa kamera, hindi kita dahil nakakubli siya kay Karim at sa gilid ang kuha. Muli ay umiyak si Jake dahil kilala niya kung saan galing ang larawan. Ipinakita pa ngayon sa kanya. Bobby? Hindi siya sumagot. Masakit na lalamunan niya. Mugto na ang kanyang mga mata. Jake, papasok ako ah. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang dalaga. Ang kalmado nitong itsura ay agad napalitan ng gulat at pag-aalala. Umiiyak ka na naman. Bobby. Lumapit ito sa kanya sa kama at niyakap siya. Stop crying na. Sumasakit din ang heart ko kapag nakikita kang umiiyak eh. Sorry. Mabilis niyang pinahid ang luha bago ito kinabig at niyakap na mahigpit. Kinintala niya rin ito na magaan na halik sa noo. Sorry. Dahil sa akin, nadudumihan ang maganda mong imahe sa industriya. Hindi naman ang sarili ang iniiyakan niya, kundi ang kahihiyan ni Karin. Paano na ito kung talikuran ito ng mga taong sumusuporta dito? Nang sabihin niya yun sa dalaga, ay malakas lamang itong tumawa. Iyan ang inaalala mo, Jake? Diyos ko naman, hayaan mo sila. Mamatay sila sa inggit dahil tayo may love life. Masaya, sila mga bitter. Karim, hindi ganun yun eh. Nagsimula na naman tumulo ang mga luha niya. Nahihiya na nga siya dahil lagi nitong pinupunasan ang mga luha niya. Nasasaktan ako sa mga masasakit na salita na ibinabato nila sa iyo. Hanggang sa umuwi sila sa Pilipinas ay hindi maayos ang pakiramdam ni Jake. Bobby, hayaan mo rin sila. Bastang isipin mo, mas maganda tayo kaysa sa kanila. Ani ka rin nang pababa na sila mula sa private plane. Natatakot kasi siyang humarap sa mga tao. Siguradong marami ang nag-aabang sa labas base sa mga tauhan ng dalaga na nag-aabang sa kanila. Hinawakan nitong palad niya at pinagsalikop ang mga palad nila. Ba't ka ba natatakot? Walang mangyayaring masama sa akin, Bobby. Mawawala din ang issue na yan. Ginagawan ko na ng paraan. Ngayon, diretso tayo sa inyo at kakausapin kong kumare at kumpare ko.
Kahit nakabado ay nagawa pa rin talaga siyang patawanin ng kasintahan. Hindi na nga nabago ang tawagan ng mga ito. Karim, salamat. Maraming salamat, mahal. Nakasimangot itong iwinaksi ang palad niya, sinamaan din siya ng tingin. Bakit? Makikipaghiwalay ka? Ha? Hindi ka rin. Ano ba yung pumasok sa kokote mong babaita ka? Bakit ganyan ka magsalita? Nakakainis ka naman eh. Pinapakaba mo ko. Alam mo riyan, hindi ko pa nakakalimutan yung kanina ha. Karim naman. Nahirapan siyang kunin muli ang mga palad nito. Gigil pa rin talagang kasintahan dahil sa suot niya. Talagang namili kasi siya ng mga neutral colors na damit. Wala rin siyang make-ups at walang ring clips. Ang mahaba niyang rebonded na buhok ay naka-mesh ponytail. Bali wala nang rebond na masisira. Pahirapan na makalabas sila ng airport dahil sa daming mga marites. Pawisan tuloy sila na makasakay sa van na sinakyan din nila nung una nilang pagkikita. My gosh, those marites! Halos sabay pa nilang sabi ni Karim kaya nagtawanan sila. Sa inyo tayo. Tumango siya. Wala na siyang lakas na magsalita pa. Patuloy ang issue. Tulad ng laging sinasabi ni Karim sa kanya, mawawala din yon. Huwag na lang pansinin. Ganun nga ang ginagawa niya pero paminsan-minsan pa rin nakakalusot sa kanyang mataas na bakod at iiyak siya dahil nasaktan. Saan ka pupunta, Bobby? Kasalukuyan siya nasa kondo ng dalaga. May company event kasi itong pinuntahan kagabi at hindi raw aattend kung hindi siya kasama. Hindi naman pwedeng wala ito roon. Jim, sama ka ba? Hindi ka ba napagod kagabi? Ang aga mo pa rin magising, tulog pa tayo. Pumasok lang naman siya sa silid dito para magpaalam pero nahila pa siya sa kama. Hindi babe, I need to do this. Ha? Okay lang naman ang katawan mo ah. Tama na yung jogging lang para sa exercise mo. You don't need to do this, Bobby. Ewan sa'yo. Nakadapa siya sa dibdib nito. Ano ba yan, Karim? Wala man lang malambot? Likod yata to eh. Harapin mo nga ako. Ouch! Itinulak nito ang mukha niya pero hindi naman hinayaan na tuluyan siya makawala sa yakap nito. Kabaliwan mo talaga, Bobby. Bakit kasi pupunta kang gym? Isang linggo na yan ah. Marami kasing papi. Parang nag-i-enjoy ako manood. Biro ni Jake sa nanlaki ang mga matang kasintahan. Hala, totoo? Sama ako. Ah, talaga, Karim Delegado? Oh, ba't pikon ka? Halakhak ng dalaga. Ikaw nga dyan eh. Tumayo na siya at inirapan nito. Alam mo yung biro ha? Karim, ikaw, kukutusan kita. Bakit kasi kailangan mo pang mag-gym? Nakaupo na ito sa ibabaw ng kama at pinagmamasdan siya. Sasama ako. Gusto niya magkaroon man lang kahit kaunting muscles ang kanyang katawan o kahit kaunting abs ba. Balak nga rin niya magpagupit. Sobrang feminine kasi talaga ng katawan niya na kung talagang hindi siya kilala ay mapagkakamalang babae. Hinalikan niya ang dalaga sa noo. Pahinga ka na muna. May trabaho ka pa mamaya, di ba? Ako na lang ang sasama sa office mamaya. For them to fit on this judgmental world, kailangan niya mag-adjust. Hindi na lang para sa sarili niya, kundi para kay Karim na patuloy na nakikibaka sa issue sa social medias. Hindi man ito sabihin sa kanya. Sige na nga, pero isama mo si Balete ah. Ang tinutukoy nito ay ang driver, bodyguard nito. Huwag kang aalis na hindi siya kasama, tatawagan ko siya. Napangiwi si Jay. Alam mo ba, babe, jowa ko raw si Balete, lalo na sa gym, kung makatawa mga chismosa doon. Mahina lang itong tumawa. Hayaan mo na, basta alam ko naman na sa akin ka. Sa akin ka uuwi. Gym buddies lang kayo. Inisimaran niya ito. Gym buddies pa nga. Kita mo parang poste lang doon sa tabi na pinapanood ako. Gandang-ganda tuloy ako sa sarili ko at napaka-kending dahil may nakatingin. Malakas itong humalakha. Tuwang-tuwa na naman sa humor niya. Bakalang bakla ka. Anito. Kakalbuhin ko yung ibaba mo. Hoy! Singhap ni Jake at tinabunan pa ang kanyang ibaba. Sige na, alis na. Basta samahan mo ko sa office mamaya ha. Muli siya lumapit sa dalaga at kinintala nito ng maliliit na halik sa buong mukha. Wait! Hindi pa ako nakakapagilamos man lang. I have a bad breath pa, Bobby. Sus! Bago pa man mauwi sa panibagong asaran at chismisan ay umalis na si Jake. 6:00 pa lang kaya wala pang gaanong tao sa labas. Kahit kasi humupwa na ay naiilang pa rin siya lumabas at may pailan-ilan ding agresibong lumalapit. Kasama nga niya si Balete. Tumawag pa talaga si Karim para mag-usisa. Kaya matapos ang pag-gym niya ay tinawagan niya ito. Yes, Bobby? Uuwi muna ako sa bahay, babe. Kita tayo sa office. Ha?
I thought sabay tayo. Aba, cleaning mo naman po, girl. Baka magsawa ako dyan, ha? Singhap lamang ang narinig niya sa kabilang linya kaya natawa siya. Magsisimula na naman sila sa asaran. Parang iyon ang pinakalambingan nila magkasintahan. Joke lang ka rin. Sige na, bye-bye. Kita tayo mamaya. But then, hindi agad nagtungo sa office ng dalaga si Jake. Dumaan siya sa salon na pag-aari niya. Halos hindi na nga niya yun mabisita kaya nagulat ang mga staff. Gusto ko magpagupit at ipatanggal tong mga nail polish ko. Jake Canyaveral changed himself for he wants to fit on Karim Delegado's life. Noong nakaraan, napag-usapan nila iyon ng dalaga pero hindi ito pumayag. You don't need to change yourself for me, Bobby. Ano ba? Naiiyak na Anito. Tanggap kita kahit na, sige, kahit na mas maganda ka sa akin tulad ng lagi mong ipinagmamayabang. Iyon ang eksaktong mga salita na inilingan niya kasi. Alam niya, ramdam niya, kahit nakangiti ito, may halo pa rin lungkot at epekto ang mga naririnig nito. No! What the heck? Iyon ang bunga ni Karim nang pumasok siya sa opisina nito. What did you do, Jake? Kahit na naabutan niya itong abala sa dokumento, ay nagawa pa rin itong mabilis na tumayo at lumapit sa kanya. Bobby! Nagdadabog ito habang iniikutan siya. Nasaan na yung bakla kong jowa? Haller, it's me. Natatawang Anya bago kumendeng-kendeng sa harap ng kasintahan. No, no! Napaka-OA mo naman. Nasaan na yung rebonded mong buhok na halos ayaw mong pahawakan sa akin? OMG! Where are your red nail polish? The pink lips and makeups? Jake, what did you do? Natahimik sa kakatawa si Jake na makitang halos maluha na si Karim. Nilapitan niya ito't niyakap. Babe, hey, Karim, calm down. Bakit? Bumuntong hininga siya. Kahit naman ganito na ako, mas maganda pa rin ako sa'yo, no? Biro niya. Bobby naman eh. Karim, mahal kita. Alam ko na yan, wala na bang iba? Abata. Tumawa ito pero maya-maya ay bumalik sa pagsusungit. Huwag mong ibahin ang usapan, impostor ka. Ibalik mo yung jowa kong bakla. Mas humigpit ang yakap niya rito at pinaulanan ito ng halik sa mukha, sa ulo hanggang sa expose itong balikat. Ako pa rin to, babe. Anya. Ayoko na kasi ng complications sa story nating dalawa dahil nai-stress ang beauty ko. Gusto ko na ng tahimik na buhay kasama ka. At mangyayari lang yon kung aayon ako sa nakasanayan ng mundo. Bobby, hindi. Nag-e-emote ako. Shut up ka muna. Aray! Napalayo siya ng kurutensya nito. Guwapo ka man ng maganda, ikaw pa rin yan. Kahit hindi ka magbago, kahit ka naka-makeup ka pa rin, tanggap naman kita. Bakit kailangan mo pang baguhin? Hindi kita naririnig. Samantala ay sikmat ni Chick sa kanya, kaya natawa siya. Bobby naman kasi. Tama ka ng babae ka. Anito. Tama na ang chika. Ako na to, ayaw ka pa. And that's the end of their argument about this physical body, and the start of something new for their relationship. Loving that specific gay was a challenge, but at the same time, fulfilling. May kaaway na siya, may kaibigan, may nanay at tatay, at may kasintahan. Bobby, grabe ah. May muscles ka na, hindi ka na maganda. Pang-asar niya sa kasintahan isang araw. Magkasama sila sa gym na nasa loob lang din ng kanyang kondo. Nagpagawa ni siya para hindi na ito lumalabas. Paminsan-minsan kasi may nagpapapansin ng mga babae dito. Ang hot, Jake ah? Pakis? Ibang-iba na ang katawan nito kaysa nung una nilang pagkikita. That interaction of them is very memorable to Karim because it's cute. Gandang-ganda kasi siya rito. At sobrang hindi niya inaasahan ang nangyari noon. Headlock na lang. Nakangising Anito. Napatili si Karim na maglakad ito papalapit sa kanya. Tagaktak-tang pawis. No, Pogi. Pass. Amoy pawis ka. Ang tili niya ay napilitan ng halakhak na salubong ang kilay nitong namaywang at puminantik ang isang kamay. Ano sinabi mo, Karim? That was it. Again and again. Isang araw na magkasama silang uuwi sa magulang nito ay napag-usapan nila nakaraan. Grabe rin naman talaga mga baklang yun, no? Ani Karim. Talagang nagawa nila yon? Parang hindi naging kaibigan. Sina Shireen at Sophie ang nagpakalat ng pictures ito ng pageant na ang mga ito rin naman ang may kagagawan kung bakit napahiya ang kasintahan niya. Nako, mabuti nga sa kanila ngayon at nasa kulungan na. Komento niya.
Ayaw mo na sila, babe. May stress ka lang. Mapangit ka. Mas magiging maganda naman ako kaysa sa'yo. Nasaan na pala yung mga clips mo? Akin na lang. Pinandilatan siya nito. Nasa iyo na. Kung saan na lang napupunta ang usapan nila. Iyon ang gusto ni Karim. Walang conflict, walang sakit ng ulo, walang heavy drama. At lahat ng yon ay dahil sa partner niya. Walang halong kaartehan, puro katatawanan lamang. Mauna ka nang pumasok, babe. Ako na rito. Tura ni Jake na makarating sila sa bahay ng mga ito. Excited siyang mabati ang kumare at kumpare niya pero nang buksan ang pinto, ang kanyang excitement ay napalitan ng gulat at hindi maipaliwanag na saya. Ano? Naguguluhan siya. Sa harap kasi niya ay ang buong pamilya ni Jake kasama ang mga tauhan niya na malalapit sa kanya dahil wala naman siyang pamilya. They're all smiling while flocking in the whole living room. Mr. and Mrs. Canyaveral are holding a tarpaulin saying, "Will you marry our pugandang anakshi?" Ang cute. At paglingon niya sa likod ay ang nakaluhod ng si Jake ang bumungad sa kanya. Karin, I know. I know. Ayaw mo ng ganito. Ayaw mo ng surprises but, babe, please, bear with me just for this moment. Naiiyak siyang tumango. Bumabalik sa tarpaulin ang tingin niya dahil talagang ang girly ng design niyon. He scoffed when he noticed. Ma, patupi nga niyan, istorbo eh. Dahil sa sinabi nito ay nagtawa na ng mga tao sa sala. Bobby, usad niya, napupuno ng katuwaan ng puso. Alam ko, masyado mabilis ka rin. Alam kong hindi ka pa handa dahil lagi mo litanya yung mga naghihirap na pamilya dahil maagang nag-asawa. Nagtawanan na naman ang lahat dahil pa-comedy na proposal sa kanya ng binata. I love you, Karin. Emosyonal na sabi ni Jake. Mahal kita, hindi lang dahil tinanggap mo kung sino ako nung. Mahal kita. Walang ibang dahilan, basta mahal kita at kung mamarapatin mo, maaari ba kitang makasama hanggang sa uli? Forever and ever. Amen. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa biglang sagot niya. Sorry, nabigla lang. Halos malagutan na yata ng hininga ang mga nanonood sa kanilang dalawa dahil sa kakatawa. Will you marry me, Karin? Nandidilat na muling tanong ni Jake. Natatakot yata na kung ano na naman ang maisagot niya. Babe, Bobby, mahal ko. Sunod-sunod siyang tumango. Oo naman. Yes, opo, mahal ko. Papakasalan kita basta ipangako mo na ako nakasuot ng gown na. Epic proposal but memorable. Why? Dahil naroon lahat ng mga mahalagang tao sa kanilang dalawa. Sige, pero ipahiram mo sa akin pagkatapos ha. Sakay nito sa kalokohan niya. Iyon na ang simula. Ang simula na nakakatawa pero punong-puno ng pagmamahal nilang pagsasama. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!